I should have Bad delivered my news. privilege speech. Habang not the convening of the pinagpipilipulan court. at pinapasa sa Kongres ang bola ng impeachment ni VP Sara, may bad news kay VP Sara mula sa Kamara. Ano ito na maaring mag-lead sa habang buhay na pagkakakulong? Sa mababang kapulungan naman, nirekomenda ng komite sa Kamara ang paghahain ng reklamong plunder kay VP Sara Duterte. Ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa 600 billion pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Bola, budget at bomba ang mas malalim na kwento sa likod ng impeachment ni VP Sara. Habang abala ang bayan sa panonood ng impeachment, dinipol na parang sabong sa Senado. Tahimik pero matindi ang bumulaga mula sa Kamara. Isang ulat, hindi basta-bastang ulat, isang bomba. At hindi lang ito pasabog para sa karera ni VP Sara Duterte. Ito'y pasabog para sa mismong pundasyon ng kapangyarihan. Bakit? Kasi imbes na impeachment lang ang pinag-uusapan, may panibagong linya ng apoy. At ito ang plunder. Oo, impeachment ay isang mabigat na usapin, pero kapag plunder ang pinag-uusapan, may kasamang tarikala at walang piyansa. Ang bad news, plunder case sa confidential funds. Sa gitna ng lahat ng drama, isang konkretong aksyon ang isinampa, ang House Committee on Good Governance and Public Accountability ay nagrekomenda ng paghahain ng kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa di umano'y irregular na paggasta ng 612.5 milyong piso na confidential funds noong 2022 at 2023 mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Kasama rin sa pasabog, Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni VP Sara, mga opisyal at dating opisyal ng OVP at DepEd. Kasong hindi lang plunder, may technical malversation, falsification, bribery at graft and corruption. Ang usok ay hindi na usok lang, therefore, nagdesisyon ang Kamara. Ipadala ang buong committee report sa Office of the Ombudsman, DOJ, COA at DBM para sa agarang aksyon. At ito ang legal na realidad na pwedeng mangyari kay VP Sara kung siya'y magiging guilty. Ayon sa definition ng plunder sa ilalim ng Republic Act No. 7080, sinumang public official na magkamal ng hindi bababa sa 50 milyong piso sa pamagitan ng sunod-sunod na iligal na gawain, pandarambong ng pondo, suhol, pandaraya ay may tuturing na plunderer. At ang parusa, reclusion perpetua, 20 to 40 years na pagkakakulong, perpetual disqualification sa public office, forfeiture ng lahat ng nakamal na yaman, walang piyansa, maliban na lang kung mahina ang ebidensya ng prosekusyon. Kaya kung akala mo ang bola lang ang umiikot sa impeachment, maling-mali. Habang tila nilalaro ng mambabatas ang laro ng politika, isang pader ng batas ang unti-unting bumabangga sa mga pangalan. At kung ito'y tuluyang umusad sa ombudsman, tahimik man ngayon ang kampo ni VP Sara, baka bukas hindi na ito impeachment lang, baka ito na ang tunay na katapusan. Ang bola sa larong ito, hindi basta pasa o dribble lang, ito'y granada. At habang patuloy ang tila pagdidribble nito, may oras ang pagsabog. Kailan? Hindi natin alam. Pero ang tanong ngayon, makakaiwas pa ba si VP Sara bago sumabog ang lahat? Have mercy, O God. 1:3 verse 19. Ito ang hatol, dumating ang liwanag sa sanlibutan. Ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, ang ating Panginoon Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Dumating siya hindi lamang upang iligtas, kundi upang ilantad ang kadiliman na matagal nang itinatago sa likod ng kapangyarihan at kasinungalingan. Sa mga panahong tulad nito, kung saan lumilitaw ang mga balita ng katiwalian, pandarambong at pagtataksil sa tiwala ng bayan, ang liwanag ng ating Panginoon Kristo ang siyang tumatagos sa mga anino ng kasalanan.
Ngunit madalas, mas pinipili ng mga tao ang dilim. Mas ginugustong manahimik kaysa magsalita, tumalikod kaysa manindigan, at manahimik kaysa magliwanag. Subalit ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo ay hindi tinawag para pumikit, kundi para maging ilaw din tulad ng ating Panginoon. Kahit gaano kalalim ang balon ng kasamaan, walang lihim ang di malalantad. Sa liwanag ng ating Panginoon Diyos, kahit huwag tayong matakot, sa gitna ng mga politikal na iskandalo at baluktot na pamumuno, ang panawagan ng ating Panginoon Jesus ay malinaw. Sumunod ka sa akin, maging tapat ka, dalhin mo ang aking liwanag. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Ilantan niyo po ang bawat katiwalian at kasalanang nakatago. Linisin niyo po ang aming bayan. Bigyan niyo po kami ng lakas upang manindigan sa katotohanan, hindi sa takot, kundi sa pananampalataya sa iyo. Ikaw ang tunay naming hukom o aming Panginoon Jesus, at sa iyo ang huling hatol. Gamitin niyo po kami upang ipahayag ang iyong liwanag. O aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, patnubayan niyo po kami. At gayon din Panginoon, si VP Sara Duterte, ang aming Pangulo, at lahat ng Pilipino, at maging ng mga tao sa buong mundo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos sa inyong kabutihan sa amin. At tanggapin niyo po kami sapagkat amin na pong isinusuko ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakailanman. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.